Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Ayan, welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, ayan, magbibigay ako ng first impression sa bagong labas ngayon na budget or entry-level smartphone ngayon ni Realme, which is the Realme Note 60. Maganda kaya itong i-purchase. Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yung panibago na namang first impression ang gagawin natin. Bago natin ito start, quick reminder lang na hindi po ito full review. First impression lang to sa mga bagong labas sa smartphone today. At yun, nagbabalak din naman ako mag-purchase niyan. Pero syempre tinatapos ko muna yung mga lineup ng mga review unit natin. Meron tayong mga lineup dyan ng mga entry-level smartphone like the Vivo Y28, the Oppo A3X, marami pa tayong lineup. So, gusto ko muna magbigay ng first impression agad-agad dito sa Realme Note 60. Pero sure na sure mga ka-J-Vlog na magpa-purchase tayo niyan. Stay tuned lang, gagawa ko ng unboxing review and game test of course ng bagong labas sa Realme Note 60. So, meron kasi 'di ba na early 2024, meron si Realme nilabas na super duper affordable na smartphone which is the Realme Note 50. So, nag-click yung smartphone na yan kasi sa very affordable price, meron na kayong sulit din naman na smartphone. Kaya ngayon, meron na siyang bago, which is the successor is the Realme Note 60. Medyo mataas na yung price ng Realme Note 60 compared doon sa kanyang predecessor, which is the Realme Note 50. Two variants siya, 4GB 64 na merong 4999 at 4GB 128 na merong 5999. Pero pag binili nyo to sa Shopee, sa official store ni Realme, mas mura siya. Compare na lang ng 4GB 64, ayan, makukuha nyo na lang siya ng 4,450. Tapos, with voucher na yan, kasi 4,999 siya. So, yun, malay nyo, pag nagsisale sila sa 10/10, payday, mas makuha nyo pa ng mas mura itong Realme Note 60. I think nung launch date na ito, nasa 3 plus siya. Hopefully, magkaroon na yung ganun ulit na price sa 10/10 or kaya sa payday. Abang-abang lang kayo mga ka-J-Vlog, baka mas makuha nyo ng mura itong Realme Note 60. So, yun, isa siyang entry-level smartphone nga at kung interested kayo sa Realme Note 60, ilalagay ko po yung link niya sa description box kung interested kayo mag-purchase nitong isang bagong labas na budget smartphone ngayon ni Realme. So, si Realme Note 60 ay merong dual rear camera system. Yung main camera niya is 32 megapixels. Yung front camera niya is 5 megapixels. So, parang in-all-in nila doon sa main megapixel. Tapos, medyo naging makunat na sa front cam dahil 5 megapixel. I don't know, tingnan natin yung photo quality niya pag in-unbox or review natin itong smartphone na to. Kaya when it comes sa specs, mataas yung main megapixel niya sa camera pero yung front medyo mababa. Sa screen naman malaki, 6.74 inches IPS LCD display na may resolution na HD plus 720 by 1600 pixels. Support niyang 9/3 screen refresh rate. OS naman out of the box, naka Android 14 siya with Realme UI version 5.0. Sa chipset, maganda balita dahil Tiger series, Unisoc Tiger T612. Octa-core CPU na merong clock speed na up to 1.8 GHz and sa GPU niya is Mali G57 which is all goods na GPU yan for an entry level or a budget smartphone today. Sa battery, meron tayong 5,000 mAh na removable battery. Na-support ang 10-watt charging rate. So, yun yung nakita ko dito, based sa kanyang specs, is 10 watts charging rate ang available. So, yun mga ka-J-Vlog, nalalaman nyo na yung price, specs, and availability ni Realme Note 60. Again, kung interested kayo mag-purchase niya, nasa description box po yung link ng product link ng Realme Note 60. Add to cart nyo na yan, ayan, kung interested kayo mag-purchase. And, magbibigay ako ng first impressions based sa kanyang specifications. And quick reminder lang, baka may possible na mag-iba yung first impression ko pag nahawakan ko na on hand ang Realme Note 60. So first impression based sa specs, baka makatulong sa inyo kung nagde-decide na kayo mag-purchase ng Realme Note 60 na wala pa akong review, magbigay na tayo agad ng first impression, di ba? Para meron kayong guide sa pagbili na itong smartphone na to. Number 1 sa first impression ko sa display. Display-wise, specs is okay, reasonable, ang HD plus 720p, sa mga ganyan na 6,000 pesos pababa, acceptable pa yan. Good addition din ang 9/3 screen refresh rate. I think kaya na rin talaga minimum na pwede nating malagay when it comes sa mga ganitong smartphones din. Pinaka lang nalungkot lang pa ako dito is notch display pa rin ang Realme Note 60. So sana ginawang punch hole kasi is notch display super duper outdated. Hindi ko ba alam kung meron bang cost yung pagiging notch at pagiging punch hole. Kasi kung wala namang big cost yan when it comes sa
brand, di ba? Sana gawin nyo ng punch hole kung wala naman ding magagawa, kung wala rin namang mahatak sa cost nyo sa paggawa ng smartphone. Kasi, to be honest, yung notch is sobrang outdated niyan. And gawin nyo na lang punch hole, buuin nyo na lang, oh. Napakaunti na lang, isang ganun na lang, di ba? Punch hole display na. And hopefully, sa mga ibang successor ng Realme Note series, gawin na nilang punch hole kasi super duper outdated na ang notch display. Next is sa kanyang chipset. Ito tulad ng sinasabi ko, okay na sa akin yung Tiger series ng Unisoc. Compare mo naman ngayon sa ibang brand din na nakikita ko na merong Helio G36, basta yung mga Helio P35, mababa rin Unisoc. Basta pag nakita nyo na yung word or narinig nyo na yung word na Power VR GA320X nyo na yan, depende na lang sa presyo. Kung nakuha nyo ng 2 plus, 3 plus, medyo acceptable. Depende na lang din sa gagamit. Pero when it comes sa ganito, 4 plus, 5 plus, Power VR GA320 is a big no-no. Maganda na din dito is Mali G57. Ito, pag bibili rin kayo ng smartphone, always look for the GPU. Always look din sa GPU niya, not yung CPU lang. Kasi terno talaga yan. Kung nakikita nyo, ay wow, ang clock speed 2.2, 2.0. Pero nakita nyo yung GPU, Power VR, hindi po mabilis yan. Pero dito sa term ni Realme, although mababa yung clock speed, 1.8 compare sa mga nakikita natin, bumabawi naman sa GPU na which is faster naman siya. So when it comes sa gaming, natry ko na ng several times yung Unisoc Tiger T612. Nakakapag-handle po yan ng mga modern games today including ML, COD, Genshin lowest, wag na highest. Pero trinay ko siya sa highest, medyo nahihirapan na rin siya. So, kung maglalaro kayo ng matagal ng Genshin Impact sa mga ganyang chipset, low nyo na lang para mas hindi siya mag-overheat na mabilis. Next, yung camera. Yung camera niya for the main camera, the specification is good, 32 megapixel. Although yung iba is 50 megapixel. And quick reminder lang, hindi naman po talaga nagbe-base sa taas ng megapixel ang camera quality ng smartphone. Napaka-importante pa rin ang ang camera software optimization at yung megapixel. Compare mo na lang yan sa mga flagship, 'di ba, na mabababang megapixel like 12. Meron pa 12 yung mga 12 mga iPhones, iba 12 pero nakaganda yung mga photo quality kasi napakaganda ng software optimization, mababa yung mga aperture. Hindi lang po megapixel ang titingnan nyo sa pagbili ng smartphone when it comes sa camera. Check nyo rin yung aperture, check nyo rin yung ganda ng software, kung okay ba siya pero meron ako nakikita mga entry level na tinest ko ngayon like the Oppo A3X, the Poco C61. When taking a photo, hindi pa siya pag magte-take pala ako ng photo, pangit eh. Pero pag tinake na natin siya, tapos tinignan niya sa gallery, nag-auto enhance. I think sa AI yun. Pero ang ganda, maganda naman yung kinakalabasan. Hopefully meron din magandang software integration yung camera ng Realme Note 60. Next sa design. Design-wise is very generic na rin sa mga ganitong Realme smartphone, di ba? So parang walang ganong level up when it comes sa design compared din sa Realme Note 50. So yun parang for me generic na yung design niya. At ang pinakalason nga sa charging rate which is 10 watts. Yun nga nakita ko dito sa specs is 10 watt charging rate lang siya. Wala siyang support sa any fast charging capability na which is nakakalungkot. I think sa ganitong mga smartphones is dapat ang pinaka-minimum is 18 watts. Acceptable pa siguro 15 watts. Basta mga ganyan, wag na yung 10 watts. Kasi 10 watts is super duper bagal na yan mag-charge lalo na ngayon 2024. Compare mo sa mga ibang brands na ganitong smartphone, meron pa nga 33, 45, di ba? 10 watts is a big no-no. So 18 watts na talaga siguro pinaka-the best na minimum na charging rate sa ganito. So, expect nyo dito sa Realme Note 60, mabagal po kayo mag-charge. Kahit na mag-charge kayo dito ng mabibili sa brick, kung support niya lang is 10 watts, hindi nyo magagamit yung full potential ng USB Type-C nitong smartphone na to. So, yun lang mga ka-J-Vlog, yung first impressions ko dito sa Realme Note 60. Overall, sa specification is all goods naman. Medyo merong mga pros and cons. Pero sa kanyang presyo ngayon na mas mababa nga sa Shopee 4 Plus, pinaka-consider nyo dyan is yung chipset is okay naman for doing task like gaming, Mobile Legends, ganyan, social media, navigating tool, pwede to. So, murang-mura lang naman siya. At kung interested nga kayo mag-purchase niyan, nilalagay ko po yung link niyan sa description box.
Abangan nyo na rin po yung full review game test and of course yung unboxing video natin dito sa Realme Note 60. Soon, i-review natin siya dito sa ating channel.